Sabi namin, mas importante sa atin yung tayo magkakasama tayo, palakihin natin yung mga bata, suportahan natin yung mga bata, laging nandyan tayo. Yun ang very important sa amin. So, yun. Pagka ganong buhay ang gusto nyo, simpleng buhay lang, ay makakasurvive tayo mga kaibigan. Kahit na paminsan-minsan, mag-ulam tayo ng itlog, ganun, paminsan-minsan, tayo namang mga Pilipino ay, ano naman tayo? Madali tayong maka-adapt. No? Diba? Good morning mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. Mahirap bang mamuhay dito sa abroad mga kaibigan? So, ang isi-share ko po sa inyo ay syempre yung 17 years na experience ko po dito sa abroad kung paano po ako namuhay, particularly dito sa Germany mga kaibigan, no? So, kung ang pag-uusapan po natin ay yung in general, kung mahirap, ay syempre, mahirap. Lalong-lalo na kung mag-umpisa po kayo sa wala. Yung talagang walang-wala. Napakahirap. Siyempre, pag may puhunan or may savings kayo na pwede nyong gamitin para mag-umpisa, ay siyempre ibang usapan na yun. So, ang pag-uusapan po natin ay yung talagang magsimula po tayo sa wala. No? So, yun mga kaibigan. Kung ang pag-uusapan naman natin dito ay yung paghahanap ng trabaho, mahirap rin, mga kaibigan. No? Sa experience ko, nung naghanap ako ng trabaho ng unang-una, mga kaibigan, may tutulong naman sa iyo maghanap ng trabaho. Yung paghahanap mismo at magtatrabaho mismo ay hindi naman masyadong problema yun. Ang problema nga lang mga kaibigan, yung lingwahe, yung language. Doon po ako nahirapan. No? Ay siyempre, hindi ako marunong mag-German, siyempre, natural na may hirapan ka. Pero yung trabaho, in general naman, basta hindi ka mapili ng trabaho, meron at meron kang trabaho. Pero mag-i-struggle ka pa rin kasi hindi ka marunong mag-German. No? Meron pa nga akong nakakwentuhan dito na nurse na, siyempre, baguhan siya rito, nahirapan mag-German. Para bang binubuli pa siya. Diba? So, psychological, hindi po maganda yung ganun. So, yun. Basta, kung masipag ka at hindi ka mapili ng trabaho, meron at meron kang trabaho matatagpuan. At saka kung talagang nahihirapan kang maghanap ng trabaho, merong sangay ng gobyerno rito na tutulong sa iyo para makahanap ng trabaho. So kung pag-uusapan natin dito mga kaibigan ay syempre yung pag-aaral ay maganda. Napakaganda yung Kasi unang-una sa lahat, libre. Pag tungtong mo naman sa university, hindi na libre yun, hindi na subsidized. Pero merong tinatawag na student loan. So suportahan ka ng gobyerno. Syempre, pag natapos ka, babayaran mo. No? So, everybody, lahat-lahat ng gustong mag-aral, makakapag-aral kung gugustuhin. Yun ang kagandahan dito. No? So, yun. Kung yung pag-uusapan naman natin mga kaibigan ay yung mga bilihin ay mahal. Mahal yung mga bilihin dito mga kaibigan. Paminsan-minsan may parang nakikita akong parang mas mahal yung presyo sa atin. Hindi ko matandaan, pero siguro mga 4 years or 5 years ago, tinignan ko yung presyo ng itlog noon. Yung 10 itlog noon na nakita ko, mga pumapatak sa mga 70 pesos. Ganun. 10 itlog, 70, ganun. Sabihin na nating 80 pesos, 10 itlog. Hindi, yung tinignan ko yung price sa atin, mas mahal. So sabi ko, uy, ba't ganun?
Pero in general mga kaibigan, mahal yung mga bilihin dito. Kaya siyempre kung ang standard of living naman na gusto niyo ay yung medyo mataas, ay siyempre kailangan na magtrabaho. Kung yung gusto naman ninyo ay yung simpleng buhay lang, yung kagaya namin ni Mrs. na hindi naman kami nagugutom, nakakabili naman kami ng mga pangangailangan namin, walang ang luxury, at syempre ang importante naman sa amin yung magkakasama kami, yung family time namin. Yun ang importante sa amin. So, yun. Parang nag-sacrifice din kami, para makuha namin yung importante sa amin, yung kaming magkakasama. So, kung tutusin kasi, kung mahilig kami sa mga luxury, sa mga mamahaling mga gamit, pwede naman namin makuha yan. Ang problema nga lang, kailangan doble, triple kayod. So, ang problema, mawawalan kami ng oras sa isa't isa. So, sabi ni Mrs., sabi namin, mas importante sa atin yung tayo, magkakasama tayo, palakihin natin yung mga bata, suportahan natin yung mga bata, laging nandyan tayo. Yun ang very important sa amin. So, yun. Pagka ganong buhay ang gusto nyo, simpleng buhay lang, ay makakasurvive tayo mga kaibigan. Kahit na paminsan-minsan, mag-ulam tayo ng itlog, ganun. Paminsan-minsan, mag-ulam tayo ng mga gulay lang, ganun. Yung mga hindi mamahaling mga ulam. So, yun lang. Yun lang muna ang may share sa inyo. Pagka ganong buhay, tayo namang mga Pilipino ay, ano naman tayo? Lagi naman tayong, paano ko ba sasabihin to? Madali tayong maka-adapt. No? Diba? At, yung kung ang pag-uusapan natin ay kung makakabili ka ng mga properties dito. Para sa akin, mas mahirap bumili ng mga properties dito kaysa dun sa ibang bansa na na mayayamang bansa kagaya ng Amerika or Canada. Mas mas stricto sila. Napakahirap dito. Pagka halimbawa bibili ka ng mga hulugan na apartment or bahay, mahirap ka makakuha, no? So, yun lang muna ang may-share ko sa inyo mga kaibigan, kung ano po yung buhay namin dito sa abroad or kung paano ako namumuhay kasama ang aking pamilya. At syempre kung may mga katanungan kayo ay yun, mag-sharing na lang tayo, no? I-comment na lang ninyo. So, yun, that's it mga kaibigan for today. Ang ating sharing at wala na akong ibang maisip na sabihin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mag-iingat po tayong lahat.